Good day guys. Today is our last lap for Pang Race. Ang last lap natin ay sa Balawan, La Union with a distance of 238 kilometers plus or minus. So 6:30 nirelease ang ibon. So more or less 9 to 10 ang expected time of arrival ng mga ibon. Kaya hoping against hope na sana may paklak tayo ngayon. 3 ibon ang kinarga last Friday. So hopefully makapagpaklak tayo ng actually 4 laps Pang Race ng BSRPC. So after that, the following week simulaan na hopefully ng North Derby 2023. Yun, sana nga makapaglaro din doon kung ano maging outcome ng last lap na ito. Sana makauwi pa rin sila. Yung 3 ko, si White Flight, si Black Check, tsaka si Batik, si White Grizzle. Bali 2 hen yun. Ang kak doon si White Flight, Blue Bar White Flight. Yun lang ang live ko. Yung 2, si Black Check lang ang nakapag-clock ng second lap eh. Then the first and third lap yun, cut off yun, butas. Si White Grizzle naman wala, yun, cut off 700 plus yung dati, tas nito puro cut off siya, pero same day siya nakakauwi. Kaya sana nga makauwi pa yung 3. Kung mapag-isipan kong makumpleto ko, kung may budget, ilalaro ko yung 3 na rin niya sa derby. God willing. Kaya fingers crossed, sana ano man ang outcome, okay lang din. Kaya maasa lang tayo. Ganyan naman kaya ka nga lumalaro dahil buwang may pag-asa mo eh. But kung yung pag-asa mo naman, kung anong outcome, don't despair kasi ganun talaga ang buhay ng pigeon racer. Ganun ang sports pigeon. Malamang dyan ang gulong. Ngayon, yun ang dapat nating matutunan, yung tumanggap kung ano ang outcome. Whether manalo ka or gumulong ka. Be man enough to accept. Hindi yung yun talaga ang dapat. Pero kaya ka lumalaban, tiwala ka. Given na yun. Pero yung outcome, Diyos ang nasa Diyos yun kung i-permit niya na kung ano man ang maging outcome sa'yo. Whether good or bad, tanggapin mo. Ito nga pala si Becker yung Barako. Pearl Eye. Yan dapat yung babaklasin ko. Pagbaklas ko sa pairing, pagbaklas ko sa pairing niya na Binstra. Hindi naka-separate na sila. May separator ang double cage eh. After a day or 2, nangitlog naman si Binstra, yung pares niya. Kaya, toink, na naman, remove the barrier. Pinagsama ko ulit kasi okay naman yung itlog eh. Hindi naman tayo maselan dahil wala tayong way na maging masilan kasi konti lang naman ibon natin eh. So yun, actually napisa na yung isa. Ngayon yung isa may crack din. Hopefully papisaan na rin yung isa. Kaya okay naman, maganda naman yung butsi niya, may laman, kinapa ko. Kaya itong kak na to, itong Beckert na to, kaluluwa line, Beckert kaluluwa ni Sir Benito Goke. Lang sa tropa. Bigay lang ng tropa. Pero ang ganda ng katawan nito. Medium, bilugan. Ayan siya, Blue Bar Pied.
Ito ang para sa loob ko, ito ang mga price bird ko rito. Although bigay lang to ng tropa. Sa akin, ano na to, ginto na to. Lalo na wala naman tayong maraming ibon. Thankful pa rin ako. Bigay nung kabrad ko. Yan. Kaya, ayan, yung purposely na gusto kong i-separate, nagbalik sila yung pairing nila. Although nasa isang cage lang sila, may separator. Pero ngayon, tuloy ang breeding, tuloy ang ligaya. Ayun. Hopefully, mabigyan ko yung mga napangakuha ko ng deep bird, si Red Check. Red Check Loop. Although maraming ibon yun, napapanood ko sa ano niya. Mas maraming ibon sa akin sa Red Check Loop. Pero kung napapanood mo to, Red Check Loop, ano, ayan, pag nabuhay ang isa na yan, JB ko sa'yo yan. Beckert Cross Binstra. Maganda ang history ng descendants ng ibon na to eh. Ano to? Speedbird siya. Ewan ko lang kung speedbird to sa atin. Pero ang ancestors nito, descendants nito, ano ng apare, nakapag-apare. Top gun ng apare. Yung mga earlier years. Although wala tayong hawak na papel, pero nakita ko yung mga may nakita akong papel to mula dun sa may-ari. Top gun ng ano to, ng apari. So, hoping against hope, makapagbuga sa atin. Ano na to, mga kaapu-apuhan to. Grand offspring to ng champion ng apari. Kaya, siyempre, that is in my discretion. Yun lang ang history na alam ko tungkol dyan kay Beckert na yan. Yan na yung mga youngster ko. Ayan na rin sila, yung dating mga hubad na inakay na maliliit. Ayan na sila, nagsilaki na. Hopefully, mailaro sila. Naano ko na yan eh, binubiewing ko na yan sa labas. Bala kong i-viewing yung mga yan 1 year para sigurado walang overfly. Mga clubbering na lipas. Kaklabring pa naman yung tatlo na yon. Isang blue bar, 2 puti. Na-overflyan ako kaya wala. Nakikita ko naman yung mga puti tumatambay dun sa mataas na bahay. 2 puti tsaka yung blue bar. Kaya lang, wala silang magandang viewing. Although may viewing dito sa loft. Kaya napilitan ako maglagay ng double cage na pang-viewing na talaga nila. Mga inakay ko nakakapanghinayang. Mga kahit paano, sa loft ko, salan-sala na eh. Hindi mo ma-overplayan ka ng 3. Pero sana makauwi pa rin sila, maalala nila. Yung isa kasi blue bar, sumibat sa kapareho ng tatay niya rin talaga. Kayang lumusot sa Sputnik. Ang hinaya ko doon, pero nakikita ko rumuronda, sana maalala niya nga eh. So ano yun? Sumibat sa Sputnik, malakas na ibon. Manang-mana sa tatay niya. Kaya sana nga ma-retrieve ko pa yung 3 na yun. Ilang hirap magpainakay tapos ma-overplayan ka. Bagay, given na sa nag-iibon yun. Overfly. Fly high, overfly. Tudas talaga, iyak. Kaya lang, tatanggapin mo yung -3 ako talaga. Joel -3 tuloy ang ko. Ang banner ko ngayon, Joel -3. -3.0. Dalawang puti pa naman yun. Yung pa naman yung pangsubok na naman sana. Na walang kadala-dalang subok. Kasi isang blue bar. Sakit sa puso. Kaya lang wala tayong magagawa kundi tanggapin ang mga dagok na yan. Overfly. Ang tagal ko na rin nakakapagpaamoy. Biglang nanibago.
Yung Blue Bar ang, sabagay, no regret sa Blue Bar. Siya ang sumibat sa, Sputnik eh. Kaya ang natira sa akin na mga dominant color, 5. Dalawang black check, 3 blue bar. Although meron na akong isang checkered siyang blue bar na ando dun sa stock loop na maybe in a week or two, may lalagay ko na dito sa flyer loop ko, tsaka isang puti na naman. Walang kadala-dala. Kaya, yun, loobin, 8 pa rin ulit sila. Sakit sa puso eh, 3, overfly. Ay, nako po. Okay lang yan. Move on. Kahit di maka-move on, move on. Aray ko po. Para tayo nagsimula ulit. Yung dilemma of overfly. Yan ang, that is our dilemma as a pigeon pansier. Dilemma. Ang ingat. Halos bombitin mo ng ano, mga Thunderbird ang pambombit, Thunderbird na chick booster eh. Sabay overfly ka, gaganda pa naman ang katawan ng 3 na yon. Sakit sa puso talaga oh. Blue bar. Ganda pa naman ang blue bar na yun. Sana may makakuha na pansier talaga legit. Yung nagsusoli. Nako po. Sana umahuli man yung talagang legit pansier. 3 yun, naka BSRPC pa naman nalipas na. Siya nga pala guys, ito na yung pinakahintay natin, oh. First bird ko, first clacker. Si White Light. Na-clock ko siya, 933 ang speed niya. Pang ano siya, pang 125 siya sa Mabsi. Halo-halo na yon, yung clocking na yon. Young bird, old bird, pooling. Pero sa clocking ng Mabsi, pang ano siya, 125. Ayan siya, hindi naman siya hindi na, ganun pa rin ang katawan niya. Maintain. Hindi So meaning hindi naman siya condition siya, hindi man 100% pero condition within timetable ng clocking, within timetable ng minimum speed 933. 800 ang minimum eh. Kaya at least thankful tayo. Thank God siya, full clocker. 4 laps clock. First lap ang speed niya 1038. Second lap 994. Third lap 902. Fourth lap 933. Kaya so far okay naman siya. Na to, road to Derby to. May pang isa na tayong panlaro sa Derby. Thankful na ako. May isang clocker na ako. So waiting na lang dun sa dalawa kong papaog-paog, pero okay pa rin yun. Sa akin goods yun. Wala naman tayong masamang tinapay. Sana makauwi pa rin yung dalawa. Ayan siya oh. Inanuhan ko na yung pinatakan ko siya ng flight fuel para kahit paano ma-replenish yung lakas niya. Ayun, nakainom siya ng electrolytes dyan. Ayan siya, okay naman, hindi naman siya groggy oh. Okay naman siya. Ko na nga pala rin yan, 12:30 showbird. 12:30 PM showbird sa mga live bird na old bird siya eh. Nasa open category old bird. Yan si White Flight. Ayun, na-showbird natin. 12:30. Yan siya.
Okay naman siya. Although sa mga ganyan, in a day or two, doon mo makikita kung may tama yan o may sakit siya. Kung may na-acquire siyang sakit sa truck, in a day or two, doon pa lang lilitaw yan. Martes, Miyerkules, Huwebes, minsan diyan lumalabas ang sakit. Pero so far wala naman eh. At saka na-overcome niya na yun. Yung mga stages, yung mga first stages ng kargahan, ng training. Doon yan nila. Itong ibon na to pala, kasi white flight, ano yan, gift bird sa akin yan ni Bad Romel, Romel Bobis. Yan. One day, nagulat na lang ako, dumalaw sa loop ko. Dala niya nga tong ibon na to. Magkapatid yan eh, isang checkered, tsaka isang blue bar, yung checkered. Binigay, gift bird niya kay Kuis Dongsky, kay Utol. Ito namang blue bar, payat to eh, yung checkered, yun ang mataba, magandang katawan. Ito payat, pinili ko yung payat. Ito nga siya. Pero later on, tumaba din siya dahil alaga din siya yun. Kaya ang ganda ng katawan niyan eh. Kaya yun ang kwento ng ibon na to. Yung nagbigay sa akin ito, yan din ang nagbigay sa akin ng hen na Binstra. Siya din yun, si Brother Mel. Siya din ang nagbigay sa akin ng Binstra na breeder. Yung ginagamit ko ngayon na God willing 2023, 2024, come 2024, may laro ko yun, yung bloodline na yun na gift bird din sa akin ni Brother Romel. Itong ibon na to hindi to sakitin eh, kasi ito rin ang recipient ng program ko noong kumakarera naman ako ng 2022 sa BSRPC, na sila naman ang recipient ng lahat ng mga ibon na galing ng North Divert South na nilaro ko. Sila naman ang mga inakay noon na nagre-receive ng kagaw galing sa truck ng mga flyer ko namang nilaro nung previous na yung North din na Divert South. Kaya sila matitibay sa sakit, hindi sakitin kasi inakay pa sila. Immune na sila sa virus na dumarating sa mga flyer ko na dumarating galing sa race na may dalang mga virus at mga bakterya. Kaya sanay sila sa sakit. Ngayon, ganoon din siya, hindi na siya sakitin. Ito nga pala si Batig guys. Pagbalik ko galing sa showbird ng mga pagbalik ko, andyan na siya. Kaya si Batig nag-speed na lang ng 549 pero goods pa rin yan. At least nakauwi. Nagputik na to eh. Oh. Tumukod to. Nauhaw bumaba sa palayan to. Pero thank God, nakauwi pa rin siya. Pag maganda ang pakilasa ko dyan, may karga pa siya ng derby. Undecided pa ako kung ipoproceed ko pa to ng North Derby kasama ni White Flight. Pero malamang sa malamang, ikarga ko pa rin to kasi sayang yung stint niya. Kailangan lubusin na. Si Black Check, pag umuwi yun, kung hindi man ngayon o bukas, mag-see you tomorrow siya,
Baka ganun din ang gawin ko, ikarga ko pa rin silang, isama ko pa rin yan kay White Flight na ikarga, tatlo. Para malubos yung stint nila ng North. Para malaman kung hanggang saan sila. Ganun talaga ang mangyari yan. Bali, first time kong makalaro ng North talaga kasi last year, 2022, North yun, divert South naman. Kaya, ano to sa akin, first time kong lalaro ng Norte. North Derby. North Derby, kaya para sa akin, ano to, good good experience sa akin to na at least may natira pa akong ibon. So far as of now, may dalawa ako. Abang-abang na lang kay Black Check. Kung hindi man ngayon, tomorrow. See you tomorrow. Baka mag-see you tomorrow to si Black Check. Pero so far, okay sa akin yan. Good news pa rin yan. Buti nga nakauwi pa to si White Grizzle. Pagmamasa mo tong lumipad hindi ka maniniwalang makakauwi. Ano to yung lipad nito, orthodox ang lipad nito. Bagay, ganun kasi ang reflection talaga pag makita mo lumilipad ng batik. Akala mo hindi makakauwi sa malayo Kahit paano, malayo na rin yung Balawan na yan. Lagpas Baguio na pala yan. Tinignan mo sa mapa. Kaya good pa rin yan si Batik. Pag naghimalayan, baka next first lap ng Derby, baka tumagos pa ng ibang planeta yan. I-debriefing ko nga to si Batik tsaka si Black Check pag dumating. Baka ang akala nila patagalan ng clacking. Hindi yata tayo nagkakaintindihan, Bantik